Narinig mo na bang tungkol ka nag-Gog at Magog? Hindi sila ang bagong rock band o bagong flavor ng ice cream. Itong dalawang to ang pinakamalaking no-shows sa Biblia. Yung ultimate na cliffhanger na magpapakamot sa ulo mo. Isipin mo kung si Thanos ay na-hype up sa buong Marvel Universe. Tapos hindi naman pala siya lalabas. Ganyan si Gog at Magog para sa'yo. Dapat silang final boss ng biblical world. Pero spoiler alert, hindi sila dumating sa party. As usual, fasten your seatbelt at pupunta tayo sa isa sa pinakamalaking misteryo ng Holy Book. Mula sa epic prophecies hanggang sa mga apocalyptic promises. Alamin natin kung bakit itong mga biblical big bad ay mas mahirap hanapin kaysa sa medyas mong nasa labahan. Ready ka na bang maging detective sa pinakamalaking disappearing act ng Biblia? Pero bago pa rin ito yung diskusyon, make sure na i-hit mo like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Aminin natin, ang Biblia ay hindi exactly smooth ride mula Genesis hanggang Revelation. Mas parang roller coaster siya. Oo, may mga incredible highs at unforgettable moments ito pero mas marami itong twists at turns at sudden drops. Ngayon, huwag mo akong ma-misinterpret. Hindi ako naririto para bastusin ang Holy Book. Malaki ang impact nito sa buhay ng maraming tao at nag-shape ng buong mga sibilisasyon. Pero let's be real here. Bilang kwento, mas marami itong butas sa plot kaysa sa isang Swiss cheese. Isipin mo, nagbabasa ka, talagang full focus ka sa kwento ng isang propeta o hari. Tapos biglang, bam! May bagong karakter na lalabas mula sa wala. Tinitreat siya ng narrative na parang siya ang pinakamalaking bagay na parang sliced bread. Tapos wala. Nawala siya ng mas mabilis pa sa motibasyon mong pumasok sa Lunes ng umaga. O papaano naman yung mga earth-shattering na pangyayari na mababanggit lang minsan tapos hindi na ulit lilitaw. Parang kung ang Avengers Endgame ay gumugulang 2 oras sa pag-hype kay Thanos tapos nadabalan pala siya sa sarili niyang gawa at nawala sa isang plot hole. Hindi na nakita ulit. Baka may mag-argue, well, hindi naman dapat ito novel, ito ay religious text. Tama ka naman. Pero kahit ang mga religious texts ay usually sinusubukan nilang ipagtugma ang kanilang mga kwento. So, bakit kaya nangyayari ito? Well, may ilang teorya. May mga scholar na nagsasabi na ang iba't ibang parte ng Biblia ay sinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon na maaaring mag-explain ng ilang inconsistencies. May iba namang nag-argue na ang mga nawawalang storyline na ito ay actually mga metaphor o allegory na hindi lang natin naiintindihan ng maayos. At sino nga bang nakakaalam? Baka ang Diyos ay talagang may quirky sense of storytelling. After all, kung ikaw ay isang all-powerful na nilalang, hindi ba magiging masaya ka na panatiling excited ang iyong mga mambabasa? Ngayon, pag-usapan naman natin ang dynamic duo na pinataob ang lahat ng ibang biblical cliffhanger, sina Gog at Magog. Ang dalawang ito ay parang ang Voldemort ng Biblia. Palaging binabanggit, supposedly super important, pero hindi naman talaga lumitaw para gumawa ng kahit ano. Una sa lahat, i-address natin ang elephant in the room. Ang Gog at Magog ay parang mga pangalan ng Pokemon. Pero maniwala ka sa akin, mas importante sila kesa kana Pikachu at Charizard. At least, supposedly. So, sino o ano nga ba sina Gog at Magog? Well, dito na nagiging medyo malabong usapan. Sa libro kasi ni Ezekiel, si Gog ay inilarawan bilang leader ng Magog na apparently ay isang lugar. Parang pagsasabing si Bob ay mula sa Bobland. Except, walang nakakaalam kung nasaan ang Bobland o bakit tayo dapat mag-alala tungkol kay Bob. Inilarawan ni Ezekiel si Gog bilang isang malaking masamang lobo na hihipa ng bahay ng Israel. Parang sa Little Red Riding Hood lang. Dapat ay mamumuno siya sa isang malaking atake na magpapamukha sa Battle of Helm's Deep na parang away lamang sa playground. Pero tapos nun, wala. Nada. Zero. Mukhang na-stuck si Gog sa biblical traffic at hindi na nakarating sa malaking showdown. But wait, there's more. Bumabalik sila Gog at Magog sa Book of Revelation. At sa pagkakataong ito, hindi na sila isang tao at isang lugar, kundi 2 malaking bansa. Parang na-promote sila sa pagitan ng mga libro. Sa sequel appearance na ito, dapat silang makipag-team up kay Satanas
para sa ultimate season finale ng Earth. Ngayon, kung iniisip mo, wow, ang epic naman yan, kailan nga ba ito mangyayari? Well, may bad news ako para sa'yo. Hindi pa ito mangyayari, at least sa panahon natin. Nagtapos ang Biblia sa malaking cliffhanger na ito. Iniwan tayong lahat na nagtataka kung magkakaroon ba ng gana sina Gog at Magog na dumating para sa apocalypse. But you might say na, sa future naman to eh. We'll get there. Relax ka lang. Parang kung ang The Lord of the Rings ay natapos agad pagkatapos umalis ni Frodo sa Shire at nangako na baka gumawa si Sauron ng masamang bagay. Eventually. May mga taong nag-argue na hindi natin dapat i-take literally ang mga prophecy na ito. Baka sina Gog at Magog ay simbolo para sa isang bagay. May iba namang nag-i-insist na ang epic showdown na ito ay darating pa rin. Kailangan lang nating maging matyaga at talagang matyaga tulad ng 2,000 years and counting patient. Pero ito ang isang wild idea. Paano kung sina Gog at Magog ay actually mga kaibigan o kaaway na nagawa natin along the way? Well, malamang hindi. Pero masaya naman mag-speculate, di ba? Ngayon, i-address natin ang isa pang elepante sa kwarto. Well, malapit na sa kwarto. Nagsisimula ang Book of Revelation sa isang pangako na ang lahat ng epic na mga bagay na ito ay mangyayari malapit na. 2,000 taon ang nakakalipas at as usual, naghihintay pa rin tayo. Usapang ultimate na coming soon tease yan. Parang kapag sinabi ng kaibigan mo na darating siya in 5 minutes tapos 2 oras ka na nakaupo sa restaurant. Awkward na pinapaliwanag sa waiter na oo, naghihintay ka pa rin para sa isang tao. Except sa kasong ito, 2 milenyo na ang nakakalipas at nandito pa rin tayo. Tinitingnan ng ating mga relo at nagtataka kung mali ba tayo ng petsa. Ngayon, para maging patas, siguro ibang oras para sa isang eternal na nilalang. Baka para sa Diyos, ang 2,000 taon ay parang 2 minuto lang. Pero para sa ating mga mortal, matagal na itong paghihintay. Maraming henerasyon ang dumating at nawala. Maraming imperyo ang umakyat at bumagsak. At nag-transition na nga tayo mula sa stone tablets hanggang sa smartphones habang naghihintay pa rin para sa malapit na ito. May ilang tao na medyo nahihinip na. Parang, ano ba? Mas matagal pa kami naghihintay kaysa sa pila sa LTO ah. May iba naman na nag-hold out pa rin ng pag-asa, insisting na ang malapit na ay pwedeng mangyari anytime now. Para naglalaro sila ng pinakamahabang game ng Are We There Yet? Pero itong isang idea, paano kung ang malapit na ay nangyari na talaga at na-miss lang natin? Baka dumating na sina Gog at Magog, tumingin sa ating mundo at nakita nila na okay na kami. Well, hindi mo naman sila masisisi kung tutuusin, di ba? O baka itong buong malapit na business ay isang test of faith. After all, kung kaya mong maniwala na may darating na malapit na pagkatapos ng 2,000 taon na no-show, yan ang talagang impressive na pananampalataya. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.